10 o'clock next week. Wednesday available ang client ko. Okay lang ba sa'yo yun? Wait, just check my schedule. Aniya at sandaling tiningnan ang kanyang planner. Okay, no problem. Sige. I'll tell my client na okay din sa'yo yung schedule na yun. Pero, Rox, ibababa na sana niya ang telepono nang biglang mag-iba ang timpla ng boses nito. What's up? May problema ba? My client would like to have the contract signed ng just between the two of you. Alam mo na, may gusto yata siyang I-discuss in private, Anito. Sige. I just discussed the result of the contract signing to the board pag natapos na yun. Great. Thanks a lot, Roxanne. You're an angel. Bolero ka talaga. Sige na. Wednesday. Isang simpleng business suit ang suot ni Roxanne. Very sophisticated ang dating niya sa naturang damit. Simple lang ang makeup na in-apply niya sa mukha. Maaga siyang dumating sa Grande Empire Building. Kaunti pa lang ang sasakyan sa parking lot noon. Nang lumabas siya ng kotse ay tila nakadama siya ng kaunting pagkaasiwa. Binaliwala lang niya iyon noong una. Subalit sa bawat hakbang niya ay tila may kaluskos siyang naririnig. Tila may sumusunod sa kanya. Napahinto siya sa paglalakad at lumingon. Wala siyang nakitang sinumang sumusunod sa kanya kaya muli siyang nagpatuloy sa paglalakad. Sa pagkakataong iyon, mas lalong lumakas ang kabog sa dibdib niya nang yabag na ng mga paa ang kanyang narinig. Nagmamadali siyang lumakad-takbo. Noon niya napansin ang taong sumusunod sa kanya iyon ay walang iba kundi ang lalaking balbas sarado. Madalas niyang makita ito sa cafeteria at matatalim ang tingin na ibinabato sa kanya. Hindi niya nakuha man lang na sumigaw dahil parang may bara ang kanyang lalamunan. Gayon na lamang ang pagkabog ng kanyang dibdib at pati ang mga tuhod niya ay nangangatog sa kaba. Noon lang siya nakadama ng ganoong takot. Ma'am, natigilan si Roxanne nang mabunggo ang security guard na nakasalubong niya sa parking lot. Malakas ang pagkakabunggo niya kaya napaupo siya sa kalsada. Ma'am, I'm sorry. Nasaktan po ba kayo? Muli siyang lumingon at nang walang makita ay nakahinga na siya ng maluwag. Saka siya bumaling sa security guard. Manong, may lalaking humahabol sa akin. Balbas sarado siya at naka-coat and tie. Mahaba ang buhok niya. Kaagad na naalarma ang guard at nagradyo sa ibang kasamahan. Manong, pwede niyo ba kong samahan sa 16th floor? Opo, ma'am, Anito. Inilibot nito ang tingin sa paligid bago siya sinamahan patungo sa floor kung saan naroon ang opisina niya. Nang makarating na sila sa naturang palapag ay nagpasalamat ang dalaga sa empleyado. Nangako naman ang guard na gagalugarin nito at ng iba pang kasamahan ang buong building para makita ang tinukoy niyang lalaki. Nakahinga ng maluwag si Roxanne nang makarating sa kanyang opisina. Natigilan siya nang pagbukas niya ng ilaw ay automatikong nag-lock ang pinto. Mabilis siyang napalingon at gayon na lamang ang takot niya nang makitang ang lalaking humahabol sa kanya kanina ang nasa tabi ng pinto. Napasigaw siya ng malakas dahil sa takot ngunit natauhan din ng mapagtantong soundproof ang opisina niya. Isang paraan lang ang naisip niya. Iyon ay ang pindutin ang building alarm na nakakubli sa ibabang bahagi ng pader malapit sa lamesa niya. Mabilis niyang tinungo ang pakay subalit mas mabilis siyang naagapan ng lalaki. Running away again, huh? Galit ang tinig na sabi nito na hinapit ang baywang niya. Nagpumiglas siya. Bitiwan mo ko. Utos niya habang galit na nagpapadyak. I thought you are a black belter. Himig ng iinis at nanghahaman ang tono nito. Doon natauhan ang dalaga. Sino lang ba ang nakakaalam ng kasinungalingang iyon? Nanlaki ang mga mata niya. Si Alan. Bigla siyang napalingon sa kaharap at sinalubong ang tingin nito. Noon niya napagukulan ng pansin ang mga mata nito. Pamilyar sa kanya ang mga mata nitong matiim na nakatingin sa kanya. Bago pa siya makapagtanong ay mabilis na lumapat ang mga labi nito sa kanyang bibig. Tila nagpaparusa ang marahas na paghalik nito. Ngunit ilang sandali lang ay naging marahan na ito. Now, tell me you don't know me. Nag-uutos na sabi ng binata. Binitiwan na siya nito. Natigilan si Roxanne at hindi makapaniwala sa kaharap.
Alan, you did this to me. Anito nang mapagtanto sinisipat niyang mabuti ang hitsura nito. Napailing siya. You frightened me. How come? Bago niya naituloy ang katanungan ay napansin niyang bukas ang backdoor ng kwartong iyon. Doon dumaan si Alan. May special elevator kasi paglabas ng naturang pinto. Why did you leave me? Bossy na tanong nito na nagpainit ng ulo niya. Wala akong dapat ipaliwanag sa iyo, asat niya at lumakad patungo sa swivel chair. Sinadya niya iyon para magkaroon ng distansya sa pagitan nila. You may go now. May importante pa akong meeting this morning. Umiling lang ito. Bago pa man makapagsalita si Roxanne ay tumunog ang intercom. Yes, Michelle. Aniya sa sekretarya. Nandito po si Chief Reyes at gusto kayong makausap. Sige. Papasukin mo, sagot niya at tumingin sa lalaking naupo sa silyang katapat ng mesa niya. Natigilan ang head ng security ng building, pati na ang dalawang kasama nito nang mabungaran sa silid si Alan. Paano? Eksaktong-eksakto ang description nito sa taong pinapahanap niya sa mga ito. Ma'am, hinalugog na po namin ang buong building pero napatingin ito sa nakaupong estranghero. Hindi po namin nakita yung lalaking sinasabi ninyo. Okay na, Chief. Aniya at tumingin sa binata. Are you sure, ma'am? Alanganing tanong ng gwardya. Na muling napabaling kay Alan. Yes, Chief. Thank you. Bago pa makaalis si Chief Reyes at ang dalawa nitong kasama ay dumating naman si Tony. Masigla itong pumasok sa nakabukas ng pinto. Nagulat si Roxanne sa ginawi nito. Pagkadating kasi nito ay mabilis nitong binati si Alan, animo matagal nang magkakilala ang dalawa. Dahil din doon ay nakumbinsi si Chief Reyes na ligtas nga ang amo. Mabilis nang nagpaalam ang mga ito. What is this all about? Hindi na siya nakatiis at binalingan ang pamangkin ng madraste niya. Kiba't balikat lang na tumayo si Tony at inilapag sa mesa niya ang ilang papeles. Nandito ako para sa contract signing. Mamaya pang 10 o'clock yun, di ba? Takanyang paalala. Yes. Pero total at nandito na kayo pareho. Ngayon na natin gawin ang contract signing. Namilog ang mga mata niya. Don't tell me. Yes. You're right. Ako nga ang ka-business deal mo, sabat ni Alan. Napatayo siya. Tony, I'm canceling the deal. Roxanne. Natitigil ang bulalas ni Tony. This is all about business, Miss Grande, ani Alan. Let's set aside our personal misunderstanding. Napahalukip-kap si Roxanne. Tama ang lalaki at kung sa bagay, malaki nga ang ipapasok na pera sa kumpanya nila ng dalawang advertisements mula sa kumpanya ni Alan. Okay, aniya. Mas kalmado na siya nang umupo sa swivel chair niya. You're right. Let's proceed. Napangiti si Tony sa sinabing iyon ng dalaga. Pagkatapos ng contract signing habang naglalakad si Roxanne patungo sa car park. Get out of my way. Mahina pero mariing utos niya nang makita ang isang mukha nang papalapit na siya sa kotse niya sa car park. No, hindi ako aalis ang sabi ni Alan at humarang pa sa daraanan niya. Napailing si Roxanne. Ayaw niyang makipagtalo sa lalaki. Hindi niya akalaing magkikita silang muli ni Alan. At hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung ano ang sasabihin dito tungkol sa mga nangyari sa kanila noon. Kaya sa halip na makipagtalo ay tinalikuran niya ang binata upang muling bumalik sa opisina. Mabilis ang mga kilos nito na kinarga ang dalaga at ipinasok sa isang itim na BMW na nasa likuran lamang nila. Hindi ito nag-aksaya ng oras at tinungo kaagad ang driver seat. Fasten your seatbelt, anito nang mag-start ang makina ng sasakyan. Hindi siya tuminag sa kinauupuan kaya ito na mismo ang gumawa niyon para sa kanya. Pagkalabas nila ng parking lot ng Grande Empire Building ay pinaharurot nito ang sasakyan. Wala silang imikan habang nasa biyahe. Hanggang huminto sila sa isang resto bar na sukat ipinagtaka ni Roxanne. Why here? Aniya, may importante lang akong dadaanan. Well, leave as soon as possible. Tinaasan niya ito ng kilay. At saan tayo pupunta?
May karapatan akong malaman kung saan mo ko dadalhin, Alan. Malalim na napabuntong hininga si Alan bago siya sinagot, pupunta tayo sa pribadong lugar kung saan makakapag-usap tayo ng mabuti. Tayong dalawa lang. You wait for me here. Lumabas na ito ng sasakyan. Mabilis siyang umibis din sa kotse at hinabol ito. We don't need to go somewhere else. I believe this is a perfect place for us to talk. Nagpatiuna pa siya sa pagpasok sa resto bar. Nakakita siya ng bakanteng mesa at doon naupo habang nakasunod lang ang binata. I will wait for you here, anang dalaga. Dumiretso si Alan sa opisina ng may-ari ng lugar na iyon. Tinawagan siya kanina ng kaibigan niyang si George. Dahil may mahalaga umano itong sasabihin. Ilang minuto rin ang itinagal niya sa loob ng silid. Pagkalabas ay kaagad na hinanap ng paningin niya si Roxanne. Wala na ito sa upo ang pinag-iwanan niya. Napailing siya. Ayaw niyang isiping tinakasan siya ng babae. Muli niyang iginala ang paningin sa paligid at sa pagkakataon lang iyon ay napansin na niya ito. Mag-isang nakaupo ito sa isang table sa sulok. Papalapit na siya rito nang mapansin ang alak na nasa mesa. Roxanne. Nag-angat ng paningin ang dalaga. Ano bang pag-uusapan natin? Mabilis na inagaw ni Alan ang baso na alak na hawak nito at saka naupo sa silyang katapat nito. About us. Look at me, Roxanne. Utos niya. I told you, wala tayong dapat pag-usapan dahil wala naman tayong relasyon. Hindi ba't tama ako? Hindi niya iyon pinansin. Sa halip, bakit mo ko iniwan? Umiling si Roxanne. Halatang ang mapekto na rito ang nainom na alak. Hindi iyon karamihan pero sa tingin niya, iyon ang unang pagkakataong tumikim ito ng inuming may alkohol kaya mabilis itong tinamaan. That is my point. You don't have the right to ask me that question dahil hindi naman kita kaano-ano para magpaalam sa'yo. Bakit? Ano ba kita sa buhay ko? Matabil na saad nito. You ruined my life, remember? Tila tinarak ang puso ni Alan sa narinig. Ngayon ay nagkakaroon na ng kasagutan ang tanong ng isip niya. Ikaw pa ang may ganang magalit, Mr. Clemente. Hinayaan lang ni Alan na magsalita ang babae kahit pa alam niyang apektado na ito ng alkohol. At dahil inagaw niya mula rito ang kupitan nito ay ang alak sa bote ang tinutungga nito sa pagitan ng pagsasalita. Mas may karapatan akong magalit sa'yo dahil simula pa lamang, ginamit mo na ako. Nalugi ang Roxe dahil sa'yo. Ginamit mo pa ako para magpanggap na asawa mo sa harap ng babaeng tinatakasan mo at sa mga magulang mo. Duwag ka, Alan. Iiling-iling na hinalbat niya ang bote mula kay Roxanne at umusad papalapit dito. I never used you. Kung binigyan mo lang ako ng pagkakataong magpaliwanag at kung hindi ka kaagad umalis. Ipinalibot niya ang isang braso sa balikat ng babae na sa tingin niya ay nahihilo na. Hindi ako naniniwalang wala akong halaga sa buhay mo, Roxanne. The way you responded to my kisses. I know it also means a lot to you. Roxanne, are you listening? Sabi niya. I hate you, Alan Clemente. I hate you. Hindi na nito naituloy pa ang ibang sinasabi. Napayukik na lang ito sa mesa. Kusa na itong nawalan ng malay dahil sa kalasingan. Ano ang karapatan niyang magalit sa akin, tita? Siya itong gamulo sa buhay ko. Tila batang sumbong ni Roxanne kay Ingrid. Maaga pa kaya hindi pa nagsisimula ang birthday celebration ng papa niya. Oo, naroon na ako. Pero anong magagawa mo kung mahal ka nung tao? Ang sabi ni Ingrid. Natigilan siya sa narinig. Huwag ninyong sabihin iyan, tita. Mabilis niyang tutol. Hinawakan nito ang kamay niya. Hiha, alam kong ilang beses ka na ring nasaktan dahil sa pag-ibig. I know. The heartaches you've been through. Pero huwag mong isarado ang puso mo. At kahit hindi nagsasabi sa akin si Alan, alam kong nasaktan siya nang iwan mong bigla. Hindi ka nagpaalam na sasama sa papa mo. Nakita ko ang kalungkutan sa mga mata niya nang bumalik siya sa bahay kinabukasan at malamang umuwi ka ng Maynila kasama ng ama mo. Umiling siya. Believe me, may dapat kayong linawin ni Alan sa isa't isa. Mayroon dyan sa puso mo na nakalaan para sa
kanya. Buksan mo lang ang puso't isipan mo, hiha. Tumayo ang dalaga. Hindi niya muna nais ituloy ang pinag-uusapan nila dahil parang naninikip ang kanyang dibdib. Tita, I need some fresh air. Magpapahanggan lang ako. O sige, sang-ayon ito matapos makitang hindi na siya komportable sa usapan nila. Dumiretso siya sa garden nila. Tama ang tiyahin niya. May isang parte ng puso niya na ayaw niyang pakinggan. Natatakot siyang buksan iyon katulad na rin ng pag-iwas niya sa pakikipag-usap sa binata. Natatakot siya sa isang tinig na patuloy na nagsusumigaw sa kanyang dibdib. Natatakot siyang harapin ang katotohanan. Isang kumpol ng pulang mga rosas ang bumungad kay Roxanne sa kanyang mesa nang dumating siya sa opisina niya. Ilang araw na siyang sunod-sunod na nakakatanggap ng mga rosas. Pero wala namang kalakip na card kung kanino iyon nanggaling. Subalit sa pagkakataong iyon ay napansin niya ang isang puting tarheta na nakaipit sa pumpon ng mga bulaklak. Mabilis niya iyong kinuha at binasa. See you tonight. Muntik nang mapugto ang kanyang hininga nang makita ang pangalan ni Alan sa ibaba niyon. Doon lang niya napagkuro na sa lalaki galing ang lahat ng mga bulaklak na natatanggap niya. Mula sa drawer ng kanyang mesa ay isang maliit na kaita ang inilabas niya. Binuksan niya iyon at tinitigan ang magandang singsing na dinala niya sa opisina matapos silang magpirmahan ng kontrata ni Alan. Balak niyang ibalik sa lalaki ang singsing kapag nagkita silang muli. At mamayang gabi na ang pagkakataong iyon. Marahang inalis iyon ni Roxanne sa kahon at isinuot sa palasingsingan niya. You'll go back to the real owner, aniya na nakatitig sa alahas na nasa daliri niya. Nang araw ring iyon, isang bisita ang hindi niya inasahang darating sa kanyang opisina, ang ina ni Alan. Madam, this is a pleasant surprise. Napadalo po kayo, bati niya. Tumayo kaagad siya nang makita ang babae na papasok ng silid. Iginiya niya ito sa isang upuan at binilinan ng sekretarya na magdala ng juice para sa kanila. Ano pong maipaglilingkod ko? Hinawakan ni Mrs. Clemente ang kamay niya nang pareho na silang nakaupo. Napangiti ito nang makita ang singsing sa daliri niya. Ma'am, magpapaliwanag sana siya ngunit pinutol siya nito. Mahal na mahal ka ni Alan, hiha. Bakit hindi ninyo ayusin ang gusot sa pagsasama ninyo? Pero, sandaling natigilan si Roxanne sa sasabihin. Nang dumating ang sekretarya niya, dala nito sa tray ang 2 baso ng juice. Hiha, simula nang maghiwalay kayo ng dahil lang sa ani na yon, nagbago na siya. Nawalan na siya ng sigla, anito pagkaalis ng kanyang empleyada. Iyon po ba ang sabi niya? Nagtatakang tanong niya. Palagay niya ay hindi mainam na sa kanya manggaling ang katotohanan na hindi naman talaga sila mag-asawa ni Alan. Mahal ka ng asawa mo, Roxanne. Hindi na nito. Napigilan ang mapaiyak. Napayakap na lang siya sa ginang. Hindi niya kasi alam kung ano pa ang sasabihin dito. Huwag po kayong mag-alala, aniya habang nakayakap dito. Mag-uusap po kami ni Alan. Thank you. Hiha. Hindi makapaniwala si Roxanne nang bumungad si Alan sa pintuan nang dumating ito sa opisina niya. Gayon na lamang ang bilis ng pintig ng puso niya. Pagkakita rito, paano? Ito ang Alan na nakilala niya simula pa noong una. Maayos at maiksi na uli ang buhok nito. Wala na ang balbas at bigote nito. At kahit galing din ito sa trabaho, presko pa rin itong tingnan sa suot nitong Amerikana. Batid niyang may kulang ng sandaling pumasok ito sa loob ng opisina niya. Wala ang mga ngiti nitong nagpapakilig sa kanya. He's dangerously quiet, na isaloob niya. Gayunpaman, she felt so proud habang palabas sila ng Grande Empire Building. Tahimik lang sila habang nasa biyahe. Hindi alam ng dalaga kung ano ang umaandar sa isipan ng katabi. Isang cozy restaurant ang pinagdalhan sa kanya ni Alan. Very romantic ang ambience sa naturang kainan. May isang pianista na tumutugtog ng romantic melodies na minsan ay sinasalitin ng flute musician. It was an ideal place for lovers. You like it. Sa wakas ay nagsalita ng binata. Tumango lang si Roxanne kasabay ng isang ngiti.
Giniya siya nito sa isang pandalawahang mesa. Espesyal ang mga pagkaing in order nito. Tahimik lang din ito habang kumakain sila. Nang may magsimulang magsayaw sa dance floor ay inaya siya ng binata. Nagpaunlak naman siya. He was so gentle with her. But he seemed so lonely. Napasandag si Roxanne sa balikat nito habang inuugoy sila ng tugtugin. Natigilan siya at nagangat ng tingin ng mapaansing huminto si Alan sa pagsasayaw. Lungkot nga ba ang nakikita niya sa mga mata nito? Nagpaubaya siya ng masuyo siyang hagkan nito. That kiss, it would always make her forget everything else and she would always respond to his kisses. Para siyang nilalasing ng mga halik nito. Matapos ay isang mahigpit na yakap ang iginawad nito sa kanya, iyong klase na tila ayaw siyang pakawalan. Alan, nagtatanong ang mga matang sabi niya. Simon, let's go. Bumalik sila sa sasakyan ng lalaki. Wala pa rin itong kibo habang nasa biyahe sila. Maagap siyang pinagbuksan nito ng pinto nang makarating na sila sa bahay ng mga grande. Pagkatapos niyon ay hinawakan nito ang kamay niya habang nakasandig ito sa kotse. I'm sorry for everything, Roxanne, pahayag nito at pagkatapos ay isang matamis na halik ang iginawad nito sa kanyang labi. Matapos niyon ay muling bumalik si Alan sa sasakyan at pinaandar ang engine. Tigagal na naiwan si Roxanne habang sinusundan ng tingin ang papalayong BMW nito. Dumiretso sa mansyon ng mga Llorente si Alan. Kaagad siyang nahiga sa king-size niyang kama. Hindi niya maiwasan ang mangulila lalo na sa pag-iisang iyon. Yes, he owned a mansion. But he's lonely. And alone. I love you, Roxanne, banggit niya habang nakatitig sa kisame. He first saw her in Roxy nang mapagpasyahan ng staff niya na roon mag-luncheon meeting. She already captured his heart the first time he saw her. Dahil doon, napadalas ang pagpunta niya sa naturang restaurant kahit nag-iisa para lang makita ang dalaga na siya mismong nag-aasikaso sa mga customers nito. He loved the way she laughed and the way she interacted with her staff. He got the chance to know her nang makita niyang magkausap sina Roxanne at Sherry. Sherry was a long-time friend. Nakiusap siya sa bakla para ipakilala siya nito sa hinahangaang babae. Pumayag naman ito. And just at the time they were being introduced, Annie came. Doon sila simulang nagkakilala ni Roxanne. At doon din nagsimula ang lahat ng kaguluhan at pagpapanggap. It started in the wrong way, napapailing na sabi niya sa sarili. I will start again. Ipaglalaban ko ang pag-ibig ko, tila pangako niya sa sarili. Hindi nakaligtas kay Roxanne ang balitang sumambulat ng linggo na iyon sa society column ng isang business magazine. Subscriber siya ng naturang. Babasahin kaya mayroon siyang kopya niyon. Doon din siniraan ni Annie ang Roxa. Pero ngayon, tungkol kay Alan ang balitang nakabalandre roon, Clemente takes a bride. Buong interes na binasa niya ang nilalaman ng artikulo. Sinabi roon na nagbakasyon ang lalaki para magpakasal. At ngayon ngang nakabalik na ito sa Manila ay umamin itong ikinasal na matapos ipakita ang wedding ring sa daliri. Subalit hindi muna nito ipinakilala kung sino ang maswerteng babae. Parang kinurot ang puso ni Roxanne dahil doon. Lalo pa nang makita niya ang singsing na suot ni Alan sa larawan. Katulad iyon ng singsing na isinuot nito sa kanya. Noon, hindi na niya napansin na nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Are you crying, hiha? Tak ang tanong ni Lorena na pangalawang asawa ng kanyang ama na hindi niya napaansing dumating pala. Mabilis na pinahid niya ang luha. No, tita, medyo sumakit lang ang mata ko, pagsisinungaling niya. Kanina pa kasi ako nagbabasa. Medyo na-strain lang siguro. Ganan ba? Naupo ito sa isang sofa katabi ng inuupuan niya. Ipinabibigay nga pala ng papa mo. Isang sobre ang iniabot nito sa kanya. Ano ito, tita? Sakto naman ang pagdating ng kanyang ama, karga ang kapatid niyang si Jenny. Limeto na ang sumagot sa katanungan niya. Next Saturday, there will be an annual businessmen gathering. Small party lang iyon and I want you to come with me and your tita Lorena.
Sandaling natigilan si Roxanne. Natatakot siyang mag-cross ang landas nila ni Alan sa gathering na iyon. At alam niyang hindi iyon imposible. Kilala ang binata sa business world at siguradong imbitado rin ito roon. Matutuwa sana siyang makita itong muli dahil ilang araw na rin mula noong huli nilang date. Pero dahil sa nabasa niyang balita, hindi niya alam kung kakayanin niyang harapin ito nang hindi maiyak. Paano na lang kung isama nito ang asawa nito sa gathering na iyon? May problema ba? Ang tanong ni Pascal nang hindi kaagad siya sumagot. This past few days, napapansin ko na parang ang lalim lagi ng iniisip mo. Wala ito, pa. Pilit siyang ngumiti para mawala ang hinala ng ama. Sasama ako sa inyo ni Tita Lorena. Pang sunod na balita ang lumabas tungkol kay Alan matapos ang unang artikulo rito. Lalo pang nagpasakit sa kalooban ni Roxanne ang mga iyon. Kung sino-sinong babae ang inililink dito na maaari raw siya nitong pinakasalan. Pero nanatiling misteryoso ang pangalan ng babae. I will be strong, ang sabi ni Roxanne matapos pahirin ang luhang muli na namang naglandas sa kanyang pisngi. Tagumpay, kariwasaan sa buhay at contentment. Iyon ang makikita sa hitsura ni Roxanne nang pumasok sa bulwagan kasama sina Pascal at Lorena. Napakatamis ng kanyang ngiti habang tinutugon ang mga pagbati ng guests na maagang dumating sa pagtitipong. Iyon, kitang-kita ang inggit sa mga mata ng ilang kababaihang anak ng mga negosyante na naroon din. Paano ay nangingibabaw ang ganda ng dalaga sa lahat? At siya ang naging sentro ng atensyon ng mga iyon nang pumasok sila. Arte, matalino, maganda. Komento ng isang negosyante na sa palagay niya siyang host sa naturang gathering. Ano pang hahanapin mo? That's why we are proud of her, ani Pascal na tinapik ang kamay ng asawang nakaangkla sa braso nito. Ngiti lang ang itinugon ni Roxanne roon. Sa loob ng ilang buwang pamamahala niya sa El Grande Advertismo, nakilala kaagad siya sa sariling paraan ng pagnenegosyo. Siya, bilang si Roxanne Grande at hindi bilang anak ni Pascal Grande na nagtayo ng Grande Empire. Bukod pa roon, she could be hailed as one of the youngest successful businesswomen. Lalo pang nagpatingkad sa kagandahan niya ang suot na gown. Makitid lang ang strap ng damit na bahagyang nagbubunyag sa puno ng kanyang dibdib. Nakataas naman ang buhok niya at may iilang hiblang nakalaylay sa kanyang batok na nagbibigay sa kanya ng ibang dating. Kaagad siyang ipinakilala ng host sa iba pang negosyanteng naroon. Lang saglit pa ay nagsimula na ang program sa isang maikling documentary tungkol sa current economy ng bansa. Tinalakay pati na ang status ng iba't ibang industriya at kung gaano kalaki na aapektuhan ng ekonomiya ang mga ito. Nasa kalagitnaan na ng pagsasalaysay ang host. Nang mapuko ang atensyon ng mga taong naroon sa gathering dahil sa pagdating ng isa pa sa mga kinikilalang veteranong negosyante at ekonomista. Si Doña Valeria kasama si Don Teodoro, ang mga magulang ni Alan. Parang magigiba ang dibdib ni Roxanne sa sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso nang pumasok ang mag-asawa. At halos mapugto ang hininga niya nang makita ang kasunod na panauhing pumasok sa bulwagan si Alan. He was so devilishly handsome in his coat and tie. He looked so powerful and commanding. Nagtama kaagad ang mga paningin nila. Subalit, pinukaw ng isang babae ang atensyon ni Alan nang walang pasintabing umabrisyete ito sa lalaki. Ibinauling na lang ni Roxanne ang atensyon sa host na nagpatuloy na sa dinidiscuss nito. Sa kaibuturan ng puso niya ay nasasaktan siya. Subalit pinilit niya ang tatagan ang sarili. After 15 minutes ay natapos ang speech ng host at nagpatuloy ang kasayahan, kwentuhan at kainan. Music surrounded the whole venue. The music were all slow and old-fashioned. Marahil dahil iyon sa marami sa mga naroon ay may edad ng negosyante. But at the corner of Roxanne's eyes, she saw Alan enjoying the company of spoiled brats surrounding him. Hindi niya mapigilan ang pagngingit-ngit ng damdamin. Isang pares ang nagsasayaw sa gitna ng bulwagan. Doon niya itinoon ang tingin para pigilan ang sariling muling lingunin ang binata. Isang kupita ang hawak niya. Ladies drink lang ang laman yon.
Kahit pagustuhin niyang uminom ng champagne ay pinigil niya ang sarili. Titiisin na lang niya ang sakit ng kanyang damdamin. Ayaw naman kasi niyang malasing at magkalat sa nasabing gathering. Naalala pa niya noong una at huling beses siyang nalasing. Kasama niya noon si Alan. Kaunting champagne lang ang nainom niya ngunit tinamaan kaagad siya. But despite that, he did not take advantage of her. Nag-check-in sila sa isang hotel and slept together. He just stayed by her side. Walang nangyari sa kanila. The following morning she just ran away from him again. Muli ay hindi niya napigilan ang mapatingin kay Alan. He was so happy and contented laughing with those women. Mabilis na inilayo ni Roxanne ang paningin dito at inabala na lang ang sarili sa pakikipagkwentuhan sa isang negosyante. Can I dance, my senyorita? Isang panot at matabang lalaki ang lumapit at inilahad ang kamay sa kanya. Halos kasing edad na ito ng kanyang ama. May-ari ito ng isang pinakamalaking garment factory na kilala international. Pinaunlakan niya ang lalaki. Hindi niya alam kung paano ito tatanggihan and in the end, she decided to enjoy the night. Just like what Alan was doing. Makuwento ang matanda kaya tawa siya ng tawa habang kasayaw ito. Natuklasan niyang isa rin pala ito sa malalapit na kaibigan ng kanyang ama. Pansamantala niyang nakalimutan ang pagngingit-ngit ng kalooban. Hindi pa man natatapos ang tugtog, lumapit naman ang isang negosyante na nasa mid-60s na at hiningi ang kamay niya para makasayaw. Natigilan si Roxanne dahil habang nasa kalagitnaan ng pagsasayaw ay nabunggo sila sa isa pang pares. And unfortunately, it was Alan with his partner na alam niyang anak ng isang negosyante. Nakita niya ang matatalim na tinging ipinukol ng binata sa kanya. The night is mine, Alan. Naisaloob niya na muling pinaunlakan ang isa pang negosyante na gusto siyang isayaw. Ngunit kinabahan siya nang mahigpit siyang hapitin nito sa baywang. Mabilis na iniharang niya ang braso bilang proteksyon. Pero hindi nakaligtas ang malagkit na tingin nito sa kanyang dibdib. Nakahinga lang siya ng maluwag nang isayaw siya ng host ng gathering. He kept on telling her funny stories and they laughed together. Soon, hindi na mabilang ni Roxanne ang mga lalaking nakasayaw. Wala siyang pakialam. Kung nag-e-enjoy si Alan, siya rin dapat. Don Teodoro, na sorpresang sabi ni Roxanne nang hingin siya nito sa kasayaw. It's nice to meet you, Mrs. Clemente. Napipilan siya sa itinawag sa kanya ng ama ni Alan. Medyo malakas ang pagkakasabi nito kaya napalingga siya sa paligid sa isiping baka may ibang nakarinig sa sinabi ng Don. Wala pa ring alam ang mga ito na hindi sila tunay na mag-asawa ng anak nito. May LQ pa rin kayo. Papa ang itawag mo sa akin, iha. Alam mo ba na matagal na naming plano ni Valeria na pagkasunduin kayo ni Alan? Pero, kanina pa namin kayo pinagmamasdan. The two of you are throwing stolen glances at each other. Natatawa nga kami habang pinananood kayo. Una, hinayaan lang namin kayo, pero hindi na ako makatiis kaya eto, minabuti kong isayaw ka para kausapin. Anito na nakangiti, pareho ninyong pinasasakitan ang isa't isa. Pero hindi naman maitatanggi sa mga mata ninyo na nagmamahalan kayo. Tawagin mo akong Papa Roxanne. Para kayong mga bata ni Alan, aso't pusa. Kung sa bagay, lahat naman ng mga bagong pagsasama ay dumadaan sa ganyang estado. Bumaling ito sa anak na noon ay may kasayaw na ibang babae. We're looking forward to the church wedding. Gusto namin ni Valeria na kausapin si Pascal ngayon. Alam kasi namin na wala pa ring alam ang papa mo tungkol sa pagpapakasal ninyo ni Alan. Naiintindihan naman namin iyon dahil sa hindi nga ninyo pagkakasundong dalawa noon. Besides, Alan must be the first one to break that great news to your father. And since may dapat kayong ayusing dalawa, naisip namin ni Valeria na kami na ang bahala sa bagay na yon. No, huwag po, nababahalang tanggi ni Roxanne. Anong huwag po? Natatawang ulit nito. Aayusin natin ang problema ninyo ni, hindi na natapos pa ng Ginoo ang sinasabi ng may tumapik sa balikat nito si Alan. I want to dance with my wife, Papa.
Maautoridad na sabi nito na pinagdiinan pa ang dalawang salita. Walang pag-aalinlangan na iniwan nga sila ni Don Teodoro. Iniwanan lang siya nito ng isang tapik sa balikat bago umalis. Lalo lang naalarma si Roxanne nang mapansin na ang tinatahak na daan ng ama ni Alan ay patungo sa kanyang ama at kay Lorena. Napansin niyang kahantahan na rin ng kanyang madrasta si Doña Valeria Pascal Grande Balae. Kinabahan siya nang marinig ang malakas na boses ni Don Teodoro habang papalapit sa papa niya dahil nga hindi naman talaga sila mag-asawa. Napukaw ang atensyon ng halos lahat ng mga naroon dahil sa narinig. Nakalimutan na niyang kasayaw niya si Alan. Kung hindi pa siya mahigpit na niyakap nito ay hindi mapupukaw ang pansin niya. I am tired. Aniya na pilit ko makawala sa mga bisig nito sa paraang hindi makakapukaw sa atensyon ng mga panauhin. Ayoko nang magsayaw. Pagod na ako, mahina niyang sabi. It's my turn, sweetheart ang sabi ni Alan, lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. I don't want to miss this dance with you. Everybody danced with you already, even my father. So I'll guess, it's my turn. Okupado ang isang bahagi ng isipan ni Roxanne tungkol sa mga magulang ni Alan at sa kanyang ama kaya hindi niya masyadong naintindihan ang sinabi ng kasayaw. Napansin niyang gumuhit ang labis na pagtataka sa mukha ng kanyang ama nang tawagin itong balae ni Don Teodoro. Stop your parents, Alan. You know it's not true, mahinang saad niya na natataranta na. Gusto niyang marinig kung ano ang sinasabi ng mag-asawa sa kanyang ama, ngunit masyadong malayo ang mga ito at maingay ang paligid para magawa niya iyon. No, simpleng sagot ni Alan na kaagad siyang hinawakan sa baba para kunin ang atensyon niya na noon ay nakatuon sa matatanda. I won't stop them. Marami tayong dapat pag-usapan na mas importante kaysa sa kanila. Bitiwan mo ko ngayon din, Alan. Ako ang magpapaliwanag sa kanila ng katotohanan kung ayaw mo. Kontrolado ni Roxanne ang tinig habang pilit kumakalas sa mga bisig ng lalaki. Walang sabi-sabing hinagkan siya nito sa harap ng mga taong naruroon sa gathering na lalo lang nagpatibay sa ipinahahayag ng mga magulang nito sa kanyang ama. At napukaw nga nila ang atensyon ng lahat ng mga bisita. Ano ang gusto mong patunayan, ha? Humihingal pang asip niya matapos nitong pawalan ang mga labi niya. Ano rin ang gusto mong patunayan, ha, Miss Grande? Nakangisi si Alan at patuloy siyang isinayaw. Tila hindi nito alintana ang mga taong nakakita sa ginawa nito. You danced with almost all men here. At gustong-gusto mo naman. This is a party. Singhal niya. Yes, but look at you. Halos hubaran ka na ng matatandang negosyante. Sita nito na sukat ikinapamulan niya. And yet you don't care kahit na ikiskis nila ang katawan nila sayo. Bastos. Gusto na niyang sampalin ang kaharap. Kung wala lang sila sa party na iyon, kanina pa siya nagwala at nasapak ang lalaki. And those men enjoyed the pleasure of dancing with you. Bitiwan mo ko ngayon din. Tiimbagang nautos niya. So don't tell me you prefer dancing with the oldies. Huminto ito sa pagsasayaw bagaman mahigpit pa rin siyang yakap. No, I'm just tired at gusto kong linawin ang lahat sa kanila na hindi tayo mag-asawa. Ayoko, matigas nitong tutol. I want them to believe na you are my wife. The press, your dad, those men who are fantasizing you, because you are mine. Alan, natitigil ang sabi ng dalaga. Ayaw mo bang magpakatoto tayo sa isa't isa? Mas gugustuhin mo bang nagpapanggap tayo, nanloloko sa mga mahal natin sa buhay? Napakunot noo si Alan. Muli nitong nilingon ang kabilang panig ng bulwagan kung saan naroon ang mga magulang nila. Nakangiti ang mga iyon habang nakatingin sa kanilang dalawa. Marahil ay nasabi na ng mga magulang nito ang tungkol sa kasal nila. Hindi alam ni Roxanne ang tumatakbo sa isip ng kasayaw kaya nagulat siya sa sumunod na ginawa nito. Hinayla siya nito palapit sa elevated na bahagi ng bulwagan na siyang nagsilbing stage. Mabilis na dinampot nito ang microphone at kinuha ang atensyon ng mga tao. Matapos nitong bumati sa audience ay ibinunyag nito ang dapat malaman ng mga ito.
I'm sure you all heard the news that I am back. And yes, I'm married to my lovely wife, Roxanne Grande. Kasunod yun ay mabilis siyang hinagkan ng lalaki na tila gustong patunayan sa lahat ang sinabi. Napasinghap ang mga tao sa narinig na pangalan ng Mystery White ni Alan. Subalit nagpalakpakan pa rin ang mga ito sa nasaksihang paghalik ng lalaki kay Roxanne. At bago pa sila maharanang ng press na naroon ay binuhat kaagad siya nito at mabilis silang lumabas ng bulwagan, patungo sa car park. Tig-agal pa rin ang dalaga habang nasa loob ng sasakyan ni Alan. Tahimik lang ang katabi habang nagbibiyahe sila. Napansin niyang patungong norte ang daang tinatahak nila. Doon na siya nag-react. Saan tayo pupunta? Sa Bulacan. Kaagad niyang nahulaan ang kanilang destinasyon sa mansyon ng mga Llorente. Minabuti niyang tumahimik at huwag na tumutol. Tama lang sa palagay niya na bumalik sila sa lugar kung saan nagsimula ang pagpapanggap at doon din magtatapos. Sa lugar kung saan siya muling umibig. Nang marating nila ang sala ng mansyon ay nagkatitagan sila. Tinatansya ang isa't isa kung sino ang dapat maunang magsalita. Why did you leave me? Ani Alan habang unti-unting lumalapit sa kanya. Hindi tuminag ang babae sa kinatatayuan niya. Sa palagay niya ay tama rin ang pagkakataong iyon para makapag-usap sila ng masinsinan. Matapos ang masasakit na salitang binitawan ko sa papa ng gabing iyon, ako ang nasaktan. Habang pabalik tayo dito, doon ko napagtanto na mali ako. Na-realize ko na hindi lang ako ang nagdurusa kundi pati na rin ang mga taong nakapaligid sa amin si Tita Ingrid, si Lorena. Kaya napagdesisyonan ko na bumalik na sa bahay ng papa, aniya at tumingin sa lalaki na noon ay niluluwagan ang suot na necktie. Naging marahas ako sa desisyon ko noong umalis ako sa amin. Naging makitid ang utak ko para unawain siya. Nagkamali ako na iwan siya. I just simply turned things into worst. May maganda rin namang nangyari. Ayaw mo lang harapin at I acknowledge dyan sa puso mo. Bukod pa ron, marami ka rin natutuhan. Sumama ako kay Papa pabalik sa Manila para ayusin ang lahat. Para itama ang mga pagkakamali ko at para magsimulang muli. We still have so many things to talk about, you know that. I understand you that you have to go back to your dad. Pero, pinutol mo ang komunikasyon natin. Planampisahan nito ang paglalahad ng nangyari rito pagkatapos niyang umalis ng Bulacan. I just learned from your aunt the following day na bumalik ka ng Manila. I felt shattered inside but I didn't lose hope. Dahil alam kong pwede pa kitang puntahan sa Manila. Pero hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. I went back to Manila but it's too late. You've flown to US. Why did you do that to me? Dahil ba hanggang ngayon ay hindi mo ako mapatawad sa nangyari sa Roxa? You're still blaming me for all that happened. Naroon sa mga mata at tinig ni Alan ang hinanakit. Larawan ito ng isang lalaking nasaktan. Sa pagkakataong iyon ay magkatapat na silang nakatayo, magkaharap sa isa't isa. Napakaraming nangyari ng araw na iyon, Alan. Masyado akong naguluhan. You confused me. I confused you. Takang ulit nito. Tumanggo siya. Nang mangyari ang insidente sa mansyon, tukoy niya sa pagpapanggap nilang mag-asawa sa harap ni Annie at ng mga magulang nito, I thought you are using me again for your own benefit. Para matakasin mo si Annie just like what you did when you first kissed me in Roxa. Nasaktan ako sa isiping iyon. Nangislap ang mga mata nito sa narinig. Mabilis at hindi pinag-isipan ang sumunod na ginawi ni Roxanne. Inilagay niya ang mga kamay sa magkabilang balikat nito, stood on tiptoe and kissed him softly on the lips. Ikinabigla iyon ng binata ngunit ikinasiya rin ng kalooban nito. Naipulupot nito ang mga braso sa kanyang baywang. Yes. I'm confused. Alan, patuloy niya nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Tumitig siya sa mga mata nito. That same day when you saved me from Harris, you made me realize that I love you. You made me realize na hindi talaga ako nagalit sa iyo sa nangyari sa Roxa. You made me realize also na mali ako ng paghusga sa iyo at sa papa ko. Magaang hinaplos niya ang pisngi nito.
Kaya kinailangan kong umalis. To think more. To analyze my feelings. And when I came back, ikaw naman ang nawala at hindi nagpakita sa akin. When you showed up, you frightened me with your rugged looks, mahinahon niyang paliwanag. Sa pagkakataong iyon, pakiramdam niya ay nabunutan siya ng malaking tinak sa dibdib. Pinagdikit nito ang kanilang mga noo. Nasaktan ako nang iwan mo ko and I blamed myself for everything kung bakit ka umalis. I've been blaming myself for months dahil ilang beses kitang nasaktan. Kaya napabayaan ko ang sarili ko. Pero nang bumalik akong muli, it's to clear everything with you. Hindi para takutin ka, but things did not turn out as I planned. It seems like you have forgotten me. Umiling siya. No, hindi kita kailanman nalimutan, Alan, mariing tugon niya. Lagi kang nasa puso't isip ko. Isang mahigpit na yakap ang iginawad nito sa kanya. I love you, Roxanne, even from the start. Even then when I kissed you in Roxa the day we met. Intensyon ko talagang makipagkilala at makipagkaibigan sa'yo dahil matagal mo nang nabihag ang puso ko. Pero hindi ko inaasahang darating si Annie. Wala akong makitang paraan ng mga oras na iyon para tantanan na niya ko kaya I kissed you. She smiled. You're forgiven. We'll start things right this time. Mula sa bulsa ng slacks ay may kinuha si Alan. I'm not going to ask you to marry me. Kinuha nito ang kaliwang kamay niya at isinuot sa daliri niya ang wedding ring na dati nitong ibinigay sa kanya. Hindi niya alam kung papaanong muling napunta iyon sa lalaki gayong hindi pa niya. Naisasauli rito ang singsing. Inakala pa niyang nawala na yun nang mapaansing wala na ang alahas sa daliri niya matapos ang gabing inihatid siya ni Alan sa bahay. Nabasa naman nito ang katanungan na naglalaro sa isip niya kaya. Ito na mismo ang sumagot. The last time we had our date, you're wearing this ring. While I was kissing you and holding your hand, I took it. Para muling maisuot sa iyo. This time, para itama ang lahat. Bumalik sa kanyang isip ang gabing iyon. Alan. Yes, Roxanne Grande. I'm not going to ask you to marry me anymore. Because whether you like it or not, you are going to be my wife and the mother of my children. You are going to be Mrs. Alan Clemente. Because you are mine. And I love you so much. Napaluha sa kagalakan ang dalaga. Come on, let's go. Hinawakan nito ang kamay niya at niyakag siya palabas ng mansyon, patungo sa garahe. Saan tayo pupunta? Hindi ito tumugon. Sa halip, dumiretso sila sa kaliwang bahagi ng malaking bahay. Nakita ni Roxanne ang isang daan patungo sa kabilang panig ng village may simbahan doon. Nagpatianod lang siya kay Alan at gayon na lamang ang panggigilalalas niya nang makita ang napakarangyang ayos ng simbahan. Bukas ang lahat ng ilaw niyon. Sa gitna ng simbahan ay nakaupo ang nakaabitong pari. Tingin niya ay nakatulog ito habang naghihintay sa kanila. Kanina pa naghihintay sa atin si Father Mario. Pabulong na sabi ni Alan. You planned all this. Tumango ito. Yup, I took all the risks. Dahil deep inside, alam ko, nararamdaman kong may pagmamahal ka dyan sa puso mo para sa akin. Mula sa isang bahagi ng simbahan ay lumabas sina Ingrid at Amaya. Gayon na lamang ang pagkasorpresa ni Roxanne nang makita ang mga ito. We're so happy for you, Roxanne. Finally, mangiyak-ngiyak na sabi ni Ingrid na napayakap sa pamangkin. Nang gabi ring iyon ay nabasbasan sila bilang mag-asawa. Roxanne Grande Clemente. Doesn't it sound better? Sabi ni Alan nang matapos ang seremonya at bumalik sila sa mansyon. Naging saksi nila sa kasalang iyon sina Ingrid at Amaya. Tumango lang siya habang kayakap ang lalaking ngayon ay asawa na niya. I love you. Anes nito habang hawak ang baba niya, at saka siya marahang hinagkan sa noo. Kasunod yun ay sa talukap ng mata, hanggang sa manatili ito sa mga labi ng babae. Come on, let's go. Takang napatingin siya sa asawa. Saan naman tayo pupunta ang tanong ni Roxanne? Sa Paris. May problema ba? Ang tanong nito. Yung gamit ko. Paano yung gamit natin?
Napangiti ito. I told you I have planned things already bago pa magsimula ang gathering. Katulong ko si Tita Ingrid sa lahat ng ito. Our baggages are all in the trunk. Now, no need to worry. Mabilis nang sumulong ang sasakyan patungong airport. Saktong pagkaalis ni na Roxanne at Alan ay ang pagdating ng mga magulang nila. Naabutan ng mga ito na nakamasid sa papalayong kotse sina Ingrid at Amaya. Nasaan sila? Humahanggos na tanong ni Pascal. Ininuso ni Ingrid ang sasakyang halos mawala na sa paningin nila. Nakuha naman kaagad ng dalawang pares ang ibig sabihin ng babae. Napakamot sa batok si Pascal, naisahan na naman tayo ng dalawang iyon. Sabay-sabay na nagkatawanan ang mga naiwan doon. Ngunit masaya sila para kina Alan at Roxanne. Sana ay inyong nagustuhan ang ating kwento. Please subscribe. Thank you.